mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive mga guys. Meron po tayo ano rito. Ayan o. Calibre pick up Nissan. Mga guys, meron tayo ano rito. Meron tayong, ay, madilim hilawan natin. Yon. Mga guys, meron tayong ilalitan dito. Ito po yung alternator na nawarat. Yan, bumitaw po yung bearing. Tapos ito po, singaw po yung ano, yung pressure. Kaya yung makina po nag-check engine, naglo-low power. Mga guys, for reminder lang po tayo rito Hindi ko na bubuksan, hindi ko na rin papandarin. Pero pandarin kayo natin para makita natin kung may check engine. Hindi, pandarin natin. Kasi mga guys po ito, meron pong lumalabas na check engine. Ngayon, i-check natin. Yan. Ang umiilaw, yung pintuan, saka handbrake, wala lang check engine. Ngayon mga guys, dumating dito, maraming problema. Una sa lahat, yung bearing ko, bumitaw. Yan. Pangalawa, naglo-low power. Alam nyo naman mga guys, sa mga modelo ngayon, mga Hilux, Hi-Ace, yung B350, ito Calibre, ganun din yung tawag na yung 4N15, yung pick-up na Strada L300. Ngayon mga guys, kung ito po, lumulusot po yung pressure, mag-check engine po niyan. May lalabas po doon sa dashboard check engine. Tapos doon na pumapasok yung mga haka-haka. Sabihin nila, ay sir, EGR yan, low power, EGR tayo, EGR. Minsan mga guys, sa EGR na yan, maraming naloloko na hindi pa naman dapat ilinis. Nasa 30,000 pa lang, 20,000, nililinis na yung EGR. Kaya yung mga nakarelate po niya, kaya yung mga ginawang try and error na hindi sila nag-check ng hose. Tulad yun mga guys, yung hose na yan, singaw, kaya nagka-underboost siya, nag-check engine. Ito po yung problema. Tapos yung yung charging system, minsan mga guys, kung dinanan ng scanner, ang lalabas po minsan dito, alternator, wala yung bearing niya po, yun na, ud-ud yan, o kaya kumalas. Ito po mga guys, Nissan pick-up, hindi ko na po pinakita kung paano pinalitan. Magdaldalan na lang tayo rito. Pero ito po, for reminder lang po sa mga may mga sasakyan na Hilux, Hi-Ace, MB350, Navara, Terra. Kung nag-low power kayo mga guys, lalo kung tinakbo nyo pa lang 30,000, 20,000, i-check nyo po yung yung hose po. Minsan po yan butas. Meron tayong in-upload dito na na galing sa Bella, yung 4N15 Strada pick-up, naglo-low power. Ang problema mga guys, butas yung hose. Kaya iwasan muna natin yan mga guys, yung mga haka-haka. For reminder lang po ito sa mga may-ari ng sasakyan, kasi puro na lang tayo EGR, linis EGR, intake cleaning. Yung pala mga guys, makukuha lang natin sa lang muna, sa external o kaya sa panglabas. Huwag mo nang magkakalkal ng EGR, intake cleaning. Baka sasabihin po 20,000 pa lang, 30,000, ibaba na yung tangke, madumi yung tangke. Kaya ulitin natin for reminder mga guys. Yun lang po, kung low power po kayo, hindi na nagbubus yung sasakyan dahil po singaw yung hose, pumunta muna kayo sa mga hose. Ito po, left and right po yan, tawag po dito, hose po galing sa turbine, yung driver side. Yung passenger side mga guys, yan na po yung galing sa intercooler. Kasi po mga guys, air cleaner, then pupunta muna sa turbo, tapos turbo pupunta po sa intercooler po papunta sa intake. Okay, yun lang mga guys. Ito po, for reminder lang po, ulitin ko, hindi tayo magtatagal
hindi tayo magtatagal dito. May remind ko lang po sa mga may sasakyan kasi yun nga po, sa mga nagdaang taon o hanggang ngayon, kung low power, sasabihin EGR yan o fuel filter yan o madumi yung fuel filter mo. Ganun po yung mga yung mga haka-haka. Pero sa na-realize natin sa katagalan mga guys, yun pala angkos lang ng ng underboost o kaya hindi na nagbubos dahil po dito. Singaw po yung yung hose. Kung pansin nyo mga guys, ganito gawin nyo po mga guys kasi po ito hindi ko nabubuksan to. Tapos na ito, gabi na tayo. Gagawin nyo lang po, i-check nyo po yung area nito. Kung nakita nyo po na nag-oil na, ibig sabihin po yung langis po rito, pagbilaan po, instead na pupunta po sa intake para po ibigay niya yung power, nangyayari po lumalabas yung yung hangin. Kaya po magdidikta po yung sensor po doon na naglolobos siya, under power. Yun lang ang nagiging problema. Kaya reminder mga guys, ulitin natin. Ito po, under power alternator. Ulitin ko, hindi ko na pinakita ito kasi ganito ako mag-vlog dito mga guys. Sabi nga po, real talk. Dapat po actual pero hindi ko na nagawa. For reminder lang po. Kasi mga guys, ulitin ko po hindi ako dati po puro video. Pero po, napapansin ko po medyo natatagalan sa trabaho. Nangyayari po mga guys kung close na natin. Kung ito yung na yan. Yan. Kalibre. Tapos ito yung ating yung small body. Check din natin yung nito, yung consumption kasi po nagbe-base ako sa niyan sa spark plug. Ngayon mga guys, kung ang spark plug niya kulay itim o kaya nag-o-oil, dun ko binibigyan ng ng makina ng tawag dito, dun ko hinahatulan. Ayan mga guys, ito po ulitin natin, under power, nag-check engine, hindi ko na in-scan dahil maraming lumabas dahil dito sa mga pinalitan na yan. Sabi ko nga po, magdaldalan na lang tayo. Okay. Andito na naman tayo. Yun lang mga guys. Kalibre, Nissan, low power o under power. Issue mga guys, hose, intercooler hose. Kasi po, kung yan ang nagkaroon ng leak, sigurado po naglo-low power. Hindi po EGR, hindi fuel filter, hindi tangke, kung ano-ano man, intake, hindi rin po. Ito lang po ang dahilan. Okay mga guys, sa mga susunod na araw, hindi ko na alam kung ano pong may ko rito, marites ko sa inyo. Pero for reminder, wag nating bigyan pansin o kaya wag nating yung kung ano yung iniisip. Tanggalin natin yung haka-haka. Troubleshoot muna bago tayo humatol para maiwasan gastos. Kasi po sa hirap ng buhay natin ngayon, mahirap ng pahirap. Kailangan natin ng diretso natin, kailangan natin ng pera, hindi basta-basta gastusin. Kasi ang daming mga nagdantaon, sabi ko nga po, maraming naghaka-haka sa intercooler, sa EGR, na hindi naman wala yung problema. Yung pala, ito lang. Okay mga guys, don't forget to subscribe, like, and share. Maraming salamat.